Mga kwento ni Felmo. Para bang ayaw kong magpakita sa mga kakilala ko. Nakasombrero ako tapos nakayuko hanggang sa dumating na sa bahay. Nagulat pa yung nagbabantay doon. Lumaki daw yung katawan ko tapos lalaking lalaki na. Nagtanong pa yon kung asawa ko ba itong babae. Pero kaagad naman akong umiling at nagpakita ng reaksyon na nasusuka nun. Maayos ang bahay. Walang bahay na may sira. Isang palapag lang pero konkreto. May kaya po sa buhay itong kumukupo sa akin dati. May ipon pero hindi ganun kalaki. May negosyo itong paitlugan ng manok. Kaso ngayon, magkakasunod silang namatay. Naubos ko din ang pera na naiwan ito. Kasi nagkasakit ako noon ng malala. Ang edad ko ay mga 14 ata. Nagkaroon ako ng appendicitis. Nagpa-opera pero na-impeksyon naman. Malaking nagastos. Sinundan pa yun ang sakit ng polio. Mabuti na lamang at naagapan na maaga. Hindi ko na rin naipagpatuloy ang negosyo. Bumagsak talagang estado ko noon, lalo pat bata pa talaga ako. Hindi ako nakapagkolehiyo. Namatay sila nang hindi pa ako nun handa na buhayin ang sarili ko. Matatanda na rin kasi sila noon. Wala naman akong ibang alam noon kung hindi ang pagluluto. Kaya naisipan kong mamasukang pangsamantala sa karinderya. Mag-iipon para makapag-aral pero katagalan ay napako na ako sa pagiging trabahante. Itong mga tinitingala kong mga magulang ay may mga kaanak pero wala silang mga anak. May mga kinukupup sila na nauna pa sa akin kaso nga pasaway naman. Nagnanakaw. Lumayas ng pagalitan. Hanggang sa natagpuan nilang nanay ko at may bitbit na sanggol nun. Ibinigay na lamang ako ng kusa. Bagay na maswerte ako gawa ng tama lang ang ginawa ng nanay ko kung hindi siya handa nun. Pero irresponsable pa rin. Dinumog ako kinahapunan ng mga kababata kong babae. Hindi ako lumabas ng silid. Si Faith na ang bumungad sa mga ito at nakipagkwentuhan. Napakakapal na mukha. Ang sabi, buntis na daw siya sa akin noon. Kinagabihan, nagaya si Faith ng gala. Saktong gabi at hindi daw mainit. Tinanong ko naman kung saan siya gagala ay nasa bukid nga kami. Pero ayon sa kanya, magpapahangin lang. Napapayag ako nito. Bihira na rin naman ang mga tao sa amin kapag gabi pero may lugar doon na magandang tambayan. Nakabungad dito ang silay, bali parang pangpang na nasa gilid ng kalsada. Nagtungo kami doon, nagkwentuhan at nagplano sa kung ano ang mga ihahanda bukas. Dapat daw ay mamalengke kami na maaga. Ako naman, sa susunod na araw pang karawan ko. Pero ayon sa kanya ay pwede namang bukas na. Tapos iba din sa mismong kaarawan ko. Mamamalengke daw kami bukas sa ayaw at gusto ko noon. Alam niyo, naiisip ko na ito noon pa. Na maghahanda talaga ako at magpapakain doon kaso sumama naman ito eh. Naging limitado na tuloy ang mga kinikilos ko. Sinabi ko na lamang na maganda lang kami para sa aming dalawa pero hindi siya pumayag. Bibili daw siya ng marami. Magpapakain daw doon sa ayaw at gusto ko. Huwag daw ako mahiya. Para kasing ikinahiya ko daw siya. Kung mahiya daw ako, ibig sabihin lang may gusto daw ako sa kanya noon. At hindi pa daw ako handa para sa isang malakihang pagbubunyag. Na ako ay isang lalaki. Inis na inis ako. Kung susukol ako sa usapang yon malamang maiinis lang ako lalo. Lagi akong talo kapag tuksuhan na. Gaya ng sinabi ko ay may isang salita itong babaeng ito. Kaya naman kailangang masunod ang mga minungkahi niya. Papauwi na kami noon habang binabaybay ang gilid ng daan. Bigla na lang napahinto si Faith. Napatingala ito sa ibabaw banda. Nasa dalisdis kasi yun ng burol. Napakaseryoso na mukha niya. Nagtanong naman ako sa kung anong problema.
Ayon dito wala daw. Huwag ko nang isipin yon. Mauna na raw ako noon kasi nga iihi lamang man siya. Napakunot ang mukha ko. Iihi lang tapos mauuna ako. Ano to? Bakasyon yung pag-ihi niyang yon. Hoy, hindi ka taga rito no? Aantayin kita at baka may manakit pa sa'yo dito mga tambay. Pero giniit ni Faith na mauna na ako. Magpapahangin pa daw siya. Pakiramdam niya kasi umano ay gusto ko nang umuwi nun. Pero siya ay gusto niya pang mag-relax. Paulit-ulit niya pang sinasabing na iilang daw ako sa kanya kaya mauna na umano ako at susunod na lamang siya. Alam niya naman umano kung paano umuwi papunta sa amin. Sinabi kong bahala siya. Nauna nga ako nun, pero naguguluhan ako sa kanya. Alam mong parang may problema. Gusto kong balikan pero baka naman magalit pa yon. Mga halos 1 kilometro lamang ang layo ng lugar mula sa amin. Tapos itong kinaroroonan ni Faith, walang kabahay-bahay. Maliwanag dahil nasa daanan nga at may poste. Pero tahimik doon at walang nakatira. Maliban na lamang sa may babaan banda gawa ng may korte dito ng bola, tsaka maraming bahay doon. Noong makarating ako sa bahay, nag-aayos na lang ako. 2 ang silid na malalaki dito. May malawak na sala. Napapayak pa ako na makita ko ang larawan sa pader nung maliit pa ako at kanlong ng 2 matandang kumupop sa akin. Matagal bumalik si Faith. Mga pasado 10:00 na noon. Inantay ko ito sa may bandang Miranda. Kinakabahan ako kung kaya binalikan ko ang lugar. Medyo natatakot ako dito gawa ng ako na lang talaga mag-isa noon. Maliban na lamang kanina na may natatanaw pa akong mga tao. Pero sa mga puntong yon, as in, wala nang katao-tao. Nakarating na lamang ako sa may pinagtambayan namin pero wala siya doon. Sinasangbit ko ito pero walang tumutugon. Yung lugar kung saan siya tumingala. Naisipan kong baka naroroon siya sa itaas, nagtungo at nagpapahangin. Tapos nakatulog na lang. Takot man ako noon pero gumilid ako sa daan. Pinasok ko ang makapal na damuhan. Hanggang sa makarating ako sa ibabaw. Tinatawag ko ito noon pero wala pa ring sumasagot. Nasaan na ba itong babaeng to? Wala pa namang nakakakilala sa kanya dito. Wika ko sa sarili. Babalik na sana ako sa baba pero bigla akong nakarinig ng mabilis na alingas-ngas sa damuhan. Yung tipong may tumatakbo na kung ano nun. Pakiramdam ko ay malaki ito gawa ng malakas ang alingas-ngas na yon. Kasunod naman noon ang kakaibang tinig na siyang nagpatindig ng mga balahibo ko. Para bang preno ng malaking sasakyan na nakakairita pakinggan at may sa pagkagaralgal nun. Tumakbo ako ng mabilis. Nakikita ko sa ibabaw banda ang pagalawan ng mga damo. Para bang nakikipagsabayan pa ito sa akin sa pagtakbo. Hanggang sa nakakita ako ng may lumundag ng pagkataas-taas nun. At nawala yun ng mapunta na sa kakahuyan. Wala nang ibang pumasok sa isip ko, kundi aswang yon. Maraming aswang sa lugar namin ayon sa kwento. Pero noon ko palang napatunayan na totoo palang talaga sila. Nung nasa may malapit na ako sa tindahan na nakasara, huminto ako at sinipat ko ang itaas ng burol. Tinititigan ko maigi ang kakahuyan doon. Medyo madilim pero may amag nun. Wala naman na akong napapansing kakaiba kaya umuwi na lamang ako pero nang makarating ako sa bahay, aba, naroroon na si Faith. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya? Naliligo lang naman ito sa gilid ng bahay. Wala pang takip ang dibdib niya. Nakaharap pa yun sa may bulwagan na para bang wala lang.
Malusog yung dibdib niya, Sir Seth. Naiinggit ako sa kanya. Maasas kasi yung dibdib ko samantalang sa kanya, parang empanada. Sinita ko ito at sinabihan kong magkaroon man lamang ng respeto sa sarili. Tsaka paano siyang nakauwi kanina pa akong naghahanap sa kanya. Sabi naman ito ay hindi niya alam. Basta pagkarating niya ay naligo lamang siya gawa ng inaakala niyang tulog na daw ako. Dagdag pa nito ay magtatabi daw kami sa pagtulog kaya ayusin ko na daw ang kama. Gawa ng may magandang mangyayari noon. Mandiri ka naman dyan. Diyos ko nimo. Sasabihin ako sa iyo mamaya pagkatapos mo Tumalikod ka. Para kang nagtitinda ng karne. Baka mamaya may naninilip Napabuntong hininga na lang ako at kamot ng kamot sa batok. Pagkatapos niya maligo at nagbihis nun, nag-usap kami sa may sala. Sinabi ko sa kanya na nakarating ako doon sa may burol kakahanap sa kanya at may nakita kong aswang na sobrang bilis nun. Sabi niya naman sa akin noon ay susunod naman daw siya. Bakit ko daw siya hinahanap pa? Alam niya naman umano ang daan pa uwi nun at hindi na siya bata. Dagdag pa nito ay mabuti kamot hindi daw ako sinaktan ng aswang. Pagkatapos niyang magsalita ay hinila niya na ako patungo sa silid nun. Pinatay ang ilaw. Nagsisisigaw talaga ako noon nang sunggaban ako nito. Nagpupumiglas at noong makawala. Doon ako sa sala natulog. Sabi ko sa kanya napakalandi niya. Sinabi ko na nga ba na may kahalayan na namang gagawin. Hindi na ako bumalik sa silid, Sir Seth. Pagsapit ng madaling araw, buwaba na kami ng bayan. Namalengke na kaming dalawa nun. Maraming pinamili at pinanindigan nga ni Faith na siyang gagastos. Dito ay wala na talaga akong nagawa kung hindi ang harapin na lamang ang mga kakilala ko. Kasama ang babaeng madikit pa sa linta. Kako bahala na. Tuksuhin nila ako. Total panandalian lang naman ito. Uwi din naman ako ng Bacolod pagkatapos nun. Pagka-uwi namin sa bahay, nakakawindang ang naganap at nakita ko noon. May natagpo ang patay sa ibabaw ng burol kung saan ko hinanap si Faith. May patay doon. Hindi kami nakadiretso kagad sa amin. Iniwan lang ang nabili sa isang tindahan at nagtungo kami sa lugar na pinagkakaguluhan. Nakita ko ang labi at kung hindi ako nagkakamali, hindi ito tao. Tuyong-tuyo ang balat na parabang nabilad ng ilang araw. Pero napaka-presko ng dugo niya. Nakatagilid at kitang-kita ko ang mukha nito. Nakakakilabot. Napapaisip ako, baka ito yung aswang kagabi. Pero syempre hindi ako nagkomento nun. Kasi baka pagkaguluhan pa ako kapag sinabi kong nakakita ako ng ganito dahil nagtungo ako dito kagabi. Itong si Faith ay parang wala lang. Hindi man lang naasiwa. Hindi din nakasimangot ang mukha samantalang sobrang baho ng lugar. Bumaba kami pagkatapos dumating ang ilang mga tanod at kinauukulan. Pinaalis kasi kami noon. Sobrang binabagabag ako. Bakit sa lahat ng tao ay ako pa ang nakakita ng aswang? At maaaring itong napatay na ito. Yun ang nakita ko noon. Pero ang tanong, sino ang gumawa? Wala namang taong may kakayanan na pumaslang ng aswang sa pagkakaalam ko. Nang makarating kami sa bahay ay pasipol-sipol lang itong si Faith. Biglang sumagi sa isip ko yung hindi niya pag-uwi kaagad. May parte na nagdududa ako na baka siya ang pumatay. Baka pumunta ito sa itaas banda. Lalo na't napansin ko ang pagsipat niya bago pa magsabi na mauna na akong umuwi nun. Pero imposible naman yun gawa ng babae ito Hanggang sa nawala na lamang yun sa isip ko kasi nga nagsidatingan na ito mga kababata ko. Karamihan mga babae. May mga lalaki din na nagpapachancing pa kay Faith. Tinulungan nila kami sa pag-asikaso sa mga putahe. May tigasaing, tigaluto,
at meron ding nakatalaga pa sa iba. Kami naman ni Faith ang gumagawa ng fruit salad noon. Kasalukuyan kami noong nasa likod. Malawak ang espasyo sa likod ng bahay. May malaking puno ng mangga dito. May tambayan din doon na pinagawa ng mga kumupo sa akin noon. Kamalig na pulido sa pagkagawa. Malapad ang papag at pwedeng gawing tulugan sa tanghali. Doon banda bihira ang mga bahay. Puro kakahuyan ang narito. Maliban na lamang sa harapan na magkakasunod ang mga tahanan patungong kalsada. Naninibago ako kay Faith. Hindi man lang kumikibo. Hindi din tumititig sa akin. Dapat kasi nangarot na ito sa mga puntong yon. Basta't abala ito at wala ding pake sa mga lalaki doon na gustong makilala ito. Hanggang ngiti lang at tango kumbaga. Pagsapit ng tanghali ay nawala si Faith noon. Tapos na siya sa mga ginagawa niya. Pero hindi ko na ito nakikita pa. Wala ito sa silid. Wala din sa kabilang kwarto. Wala sa likod at lalong wala doon sa may bulwagan ng bahay na may beranda. Nagtanong-tanong ako noon sa mga kababata ko. Pero ayon sa mga ito ay hindi daw nila napapansin. Kanina ay nasa may manggalang naman daw yon. Nakaupo tapos nawala na lang. Baka may pinuntan lamang umano. Hindi naman ako nagbigay komento. Hinanap ko na lang talaga ito. Hanggang sa umabot na lamang yun ng hapon pero wala pang nagpapakita. Nagsimula na noong mag-inuman. Bumili din kasi kami ng 2 malalaking tanduay. Nakakainom na ako. Medyo hindi ko na nabibigyang si Matya itong si Faith. Tawanan dito, tawanan doon. Tapos tagay dito, tagay doon. Magkakabukod ang nagiinuman. May mga babae din tapos nag-imbita na rin ako noon ng mga kapitbahay. Hanggang sa napagtanto ko na para bang sinadya ito ni Faith. Siguro ay hinayaan niya lang ako dahil alam niya naman na magiging limitado ang kinikilos ko kapag naroroon siya. Parang ganun. Gawa ng hanggang sa mga puntong yon, wala pa siya. Pagsapit ng takip silim, nagkagulo na naman. Doon ito mismo sa likod banda at sa loob yun ng kakahuyan. May natagpo ang labi ng aswang. Patay na ito at sariwang-sariwa ang bangkay. Hindi na magkawari ang mga tao sa amin. Kaninang umaga lang ay may nangyari pero nasundan kaagad ito at puro aswang ang mga namatay noon. Pagkatapos noon, Sir Seth, nakita ko si Faith. May dalang mga chichirya. Nagtanong ako sa kung saan siya galing. Sabi naman ito, umalis daw siya para bumili ng mga chichirya noon. Kahit papano may pulutan daw. Akala niya ay gabi pa ang inuman kaya tumambay muna siya sa bayan gawa ng naaaliw siya doon sa pagtatangal ng isang albularyo. Yun bang may ipapakitang malaking ahas at sisiw. Tapos nagtitinda daw ito ng asul na tawas tapol. Kaya siya natagalan noon. Sinabi ko sa kanya na may nangyari dito habang wala siya. Na may namataan na namang aswang doon at sa mismong likod ng bahay pa namin. Hindi na nga lang makikita doon banda kasi ilang distansya pa ito. Hindi kami pinalapit ng may dumating na mga tanod. Ngumiti lamang ito at sinabing, marami daw aswang sa amin. Pero sino daw ang pumatay? Abay, ewan ko sa'yo babae. Hindi nga alam nila kung sino eh. Ako pa kaya. Kumain ka na ba? Tara, sabay na tayo. Umiling si Faith at sinabing busog pa daw siya. Nanlaki ang mga mata ko kasi nga itong suot niyang pants, may tilagsik ng dugo nun. Dito mismo sa may tuhod niya. Meron din sa damit. Hinila ko ito at tinanong kung bakit may ganun siya. Hindi naman siguro ito dalaw. Walang dalaw na lumalabas sa tuhod nun. Ang sabi nito, nagkatay daw siya ng manok kanina. Tama naman. Pero kung ganun, napakadumi niya palang nagtungo sa bayan. Sa pagkakakilala ko kay Faith, malinis ito.
maarte sa katawan. Pero parang may kakaiba nun. Hindi ko na lang pinagtunan ng pansin. Yung mga bisita, pangilan-ngilan na lang. Ang naiwan na lamang ay mga kaanak na mga kumukupo sa akin. Nakipagkwentuhan na lamang kami doon tapos tagay din ng tagay. Hindi uminom si Faith. Ako lang ang umiinom nun. Tsaka kung iinuman itong si Faith ay hindi din ako papayag gawa ng ayoko makikitang nabibisyo ito. Kinagabihan, nakahiga na ako sa may beranda. Si Faith na ang nagligpit ng mga kalat. Wala nang bisita, pero may mga tao pa sa labas. Doon banda na ito sa kanto. Ang pinag-uusapan yung aswang. Malalakas pa ang boses ng mga yon. Ilang mga sandali lang ay biglang lumapit sa akin si Faith at ang sabi nito, pumasok daw ako sa loob ng bahay. Hinila niya ang kamay ko, kung kaya nalaglag talaga ako noon sa may saig. Pero napakalakas niya. Kaya niya akong kaladkarin, Sir Seth. Pagkapasok sa loob ay isinara niya ang bintana at pinto. Pinapasok ako sa silid tulugan noon. Nagtatanong ako noon sa kung ano bang kabaliwan nito. Tingin ko, ako lang naman ang lasing pero parang lasing din siya. Sinabi niya sa akin may aswang daw sa labas. Dalawa sila. Nakamatyag dito. May balak umano na hindi maganda. Paano mo nalaman? Tsaka bakit may balak na masama? May kasalanan ba ako sa kanila? Sa kabila ng mga sinabi kong yon, hindi kumibo ang babae. May isa pagkamataray pang tumalikod dito. Sumilip sa bintana. Binabagabag ako noon at dahil sa may tama ako ng alak, lumabas ako ng walang ano-ano. Hindi ako naabutan ni Faith. Hinagilap ko ang sinasabi niya. Nagsisisigaw si Faith na pumasok daw ako noon. Maniwala na lang sa kanya dahil peligro daw sa labas. Natatakot ka sa aswang? Abay, nasaan na ba yung kinatatakutan mo at makikipagsuntukan ako sa kanya? Malaki tong katawan ko, malakas ako. Hoy aswang, magpakita kang hayop ka. Matapos kong maghamon, biglang umalog ang puno ng mangga. Merong taong lumundag sa lupa mula sa mangga na yon. Pag-abante ng lakad nito, ganoon na lamang ang pangingilabot ko. Napakapangit niya. Umaamag ang naninilaw na mga mata. Baliktad ang tuhod. Mahaba ang mga kamay pero maiksi ang mga paanon. Basta, parang aso. Katulad na katulad talaga ito ng mga labi na natagpuan sa lugar. Biglang humarang si Faith. Dinuro ang nilalang at sinabing wag na wag lalapit dahil kapag lumapit umano yon, mamamatay ang nilalang na yon. Nabigla ako sa mga namutawi sa big na babae. Bakit ganun siya katapang magbanta? Hanggang sa tinulak ako ni Faith ng pagkalakas-lakas na hindi ko mawari kung saan siya nakakuha ng ganung klaseng puwersa. Sumalampak ako noon sa gilid ng pinto. Pinandilatan niya ako ng mga mata. Ang sabi ay pumasok daw ako sa loob noon. Isara ang pintuan. Ikandado ito. Kako naman papano na siya doon. Pero nagalit si Faith at wika nito ay sundin na lamang umano ang mga ipinag-uutos niya. Napakabigat ng boses niya. Parang lalaki. May sa pagkakagaskas yun. Pumasok na lamang ako sa loob. Gusto ko sanang manghingi ng tulong pero natatakot ako. Isipin yung may mga tao sa bandang kalsada. Pero nangyari ang senaryong yon sa likod ng bahay. Hanggang sa hindi ako nakaatim. Binuksan ko muli ang pinto sa likod. Doon ay nakita kong nakabulagtanang nilalang. Takang-taka ako. Paanong nangyari yon? Hinahanap ko si Faith.
hanggang sa nakita ko siya doon sa may malapit sa dulong bahagi ng mangga. Nakatayo lang ito, astig ng pormahan. Lumapit naman ako sa aswang. Napakalaki ng sugat niya sa leeg. Nanginginig pa yon. Dito ko na napagtanto, Sir Seth, na ang pumapatay sa mga aswang doon, walang iba kundi si Faith. Bakit kada wala siya, may nangyayari talaga noon? Tinawag ko ito. Hindi naman gumagalaw. Lumapit ako sa kanya pero nang makatabi ko na si Faith, napakapangit ng mukha niya. Itong buhok niya, parang mga bulate. Sumasayaw-sayaw sa balikat, habang ang ilan naman ay nasa ere nun. Ang mga mata niya ay purong itim. Napakainit niya. Humahangos din ito at nanlilisik ang mga mata. Pero hindi sa akin nakatingin nun, kung hindi doon sa liblib banda. Sinabi ni Faith na noon, kilala ko na siya. Huwag umano kong aalis doon. Magagalit daw siya noon. Nung nasa Pangpang daw kami, meron umanong aswang na umaaligid at siya ang pinupunteriya. Teritoryo kasi ng aswang na yun ang lugar. Hindi niya umano inaasa na may aswang doon. Pero hindi niya umano kauri. Pinauna niya umano ako noon dahil papatay niya ito. Kapag hindi niya umano ginawa ng paraan, susundan daw kami sa bahay noon at maaaring madamay ako. Hindi ako nakakibo noon. Takot na takot ako sa kanya. Malinaw sa akin ang mukha gawa ng may ilaw sa ilalim ng mangga. Bagamat nakatalikod siya pero naaaninag ko talaga yon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Faith. Nawala daw siya kanina dahil may aswang na naman. Nagpanggap lang na tao at tumulong pa umano yun kanina sa pagsisiga. Pero ang sadya daw nito ay walang iba kundi si Faith noon. Gaganti daw sa kanya ang aswang sa ginawa niya sa kauri noon. Kaya naman nagtungo ito sa may liblib. Alam niya namang susundan siya nito at doon niya na ito pinatay. Pero umalis din siya kaagad at namasyal para hindi daw ako magduda noon. At yung bahid ng dugo ay galing umano sa pinatay niya. At kung itatanong ko daw kung sino ang pumatay kila Tibo at Anton, siya din umano. Lahat ng may masasamang budi kapag naghamak ng tao ay pinapatay niya. Lalong-lalo na umano kung ako ang dahilan. Ayaw niya umano ko masaktan. Ayaw niya akong lokohin at ayaw niya akong lait-laitin. Mahal na mahal daw ako ni Faith. Isusugal niya daw ang buhay niya para sa akin noon. Para bang nalubag ang loob ko noon. Bagamat may pagkagaralgal ang pagkabigas niya pero nawala ang takot ko. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin siya lumilingon sa akin. Dagdag pa ni Faith, huwag ko na daw ipagtaka kapag nawala siya. Dahil may ginagawa na siya sa mga puntong yon. Inililigtas niya ang kanyang sarili. At inililigtas niya rin ako. Nasa unahan umano ang nilalang. Ayaw lumapit. Hanggang titig lang. Humingi ng tawad si Faith na ganun talaga siya. Hindi niya ginusto pero wala siyang magagawa kung yun ang ipinamana sa kanya ng mga magulang niya. Pero hindi umano siya masama. Alam ko umano yun. Hindi ko umano siya kilala bilang aswang. Pero kilala ko umano ang ugali niya. Huwag umano ako mag-alala. Pagkatapos umano noon ay hindi na siya magpapakita. Ayaw niya na umanong matakot ako. Bukas na bukas ay aalis din siya. At sa lalong madaling panahon umano kung ayos lang, bumalik na rin kaagad ako sa Bacolod. Hindi ko na malaya na lumuluha na palang mata ko. Damang-dama ko siya. Dama ko ang gusto niyang iparating sa akin. Ang walang kapantay na malasakit dahil nga sa pagmamahal.
Pagmamahal na may inaasahan siyang ganti ng pagmamahal sa kabila ng kasirian kong ito. Umaasa siya na siyempre, magiging lalaki ako noon. Bakit ka naman aalis? Di naman kita tinaboy. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Pangit yung mukha mo pero hindi ako natatakot kasi kilala naman kita eh. Grabe ka naman. Kitang parehas tayo eh. Para tuloy gusto ko nang magpakalalaki. Kako. Sinabi niya sa akin na mamaya na umano akong magdaldal dahil may problema pa. Iligpit ko umano yung labi ng napatay niya. Babalik umano siya at tatapusin niya lamang umano yon. Matapos magsalita ni Faith, napakabilis nito maglaho. Lumundag yon tapos napakataas. At yun, wala na. Wala na siya sa paningin ko. Napapaisip ako na siya pala yung lumundag ng pagkataas-taas doon sa may burol. Nagmamadali itong umuwi para pagkamalan kong naroroon na ito sa bahay at naligo pa. Iniligpit ko ang labi nun. Inilibing ko ito. Nagpapasalamat na lamang talaga ako at wala talagang nagising o walang mga kapitbahay na nakaalam sa kung anong nangyari. Sa ilalim ng mangga ko ito inilibing. Pinatungan ko ng malalaking bato para hindi kalkalin ng mga aso. Lampas sa ating gabi nang bumalik si Faith. Pangiti-ngiti pa. Sinabing wala na umanong mga aswang sa lugar. Wala nang magtitik-tik ng buntis dahil pinatay niya na ang lahat ng aswang doon. Nasaan yung tao na ito? Ako naman ay napapailing. Natatawa. Naiisip ko kasi ang kamamangan ko sa mahabang panahon habang kasama siya. Ito palang babaeng ito ang dahilan kung bakit nagsimatay ang mga masasamang tao sa paligid. Niyakap ko siya. Napakahigpit na yakap. Pinapadama ko sa kanya na ayos lang yon. Magpapakalalaki na ako. Pero kapag naging pamilya ba tayo, lilipad din ba ako? Dito ay nagsabi si Faith na anong pinagsasasabi ko. Ligawan ko daw muna siya. Tapos mag-iisip pa daw siya kung sasagutin niya ako noon. Gawa ng kapag may pagka binabae pa rin umano ako ay hindi niya ako sasagutin noon. Hindi din daw ako lilipad. Hindi daw siya lumilipad. Lundag lang ang kaya niya. Nagkatawanan na lamang kami noon. Hinalikan niya ako. Wala na. Nagsalpukan ng dalawang mababangis na hayop. Ang leon at ang tigre. Bumigay na ako at wala nang atrasan. Kumbaga, lalaki ako. Lalaki ako. Marami man akong pangungutya kay Faith sa pagsasabuhay ko sa kwento pero asawa ko na siya ngayon. Nagkatuluyan kami. May negosyo kami at may sariling karinderya. Ako ang namamahala. Hindi ako nagpahawa sa kanya. At kung may magtatanong kung anong klaseng aswang si Faith, isa itong kubot. Mataas na uri ng kubot ang pagiging aswang niya. May alam siya sa karunungan kung kaya kahit gaano pa kalakas ang nakakalaban, napapatumba niya ito. May pagkakaila ba yan gabunan yung mga nakabangga niya. Tsaka sobrang talino at liksinon. Meron kaming 3 anak. Nakiusap ako sa kanya na kung may kultura sila ng angkan niya sa pagpapasa ng pagiging aswang, huwag niyang gagawin ito sa amin. Sa kanya na lang yon. Marami pa kaming naging karanasan ni Faith. Bago pa kami nagkatuluyan ay may isang damakmak na subok pa. Pero walang nagpatinag sa aming dalawa. Wala ding nakapuksa sa pundasyon ng aming relasyon. Siguro, kapag may oras ako, ibabahagi ko yung iba. Mahaba kasi ito. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwento ko, Sir Seth. Muli, ako po si Fabian. Dating binabae at naging lalaki dahil sa aswang.